Ang diabetes ay isa sa mga sakit na karaniwan na sa mga senior citizen o geriatric population. Tinatayang nasa 20% ng mga edad 75 taong gulang ang nagkakaroon ng diabetes. Sa datos ng World Health Organization ng nakaraang taon, nasa halos 400,000 katao ang apektado ng diabetes. 90% nito ay type 2 diabetes. Ito ay itinuturing na pangwalo sa nangungunang sanhi ng kamatayan, na nakapagtala ng 1.5 million deaths worldwide taon-taon. Nasa 80% ng diabetic death ay sa low at middle income country. Sa pagtaya ng mga eksperto, ang kasalukuyang bilang ng mga apektado ng diabetes ay maaari umanong dumoble pagsapit ng taong 2030. Ang urbanization at Western-style diet ang isa sa sinasabing dahilan ng paglobo ng diabetic population sa mga bansang nabibilang sa developing countries. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga komplikasyon ng diabetes ay karaniwan ng nakikita sa elderly, kaya naman sila ay nangangailangan ng pangangalaga. Kaya ngayong umaga, ating alamin mula sa mga expert, Doctors on TV, ang tamang management ng diabetes sa mga senior citizens. Okay, and we're back here at PTTC, Philippine Trade and Training Center, still celebrating our 10th year anniversary, of course, ng UNTV, Big, Better, and Broader. Kasama pa rin natin, Dr. Yas Moralia with our very special guest. Siya ay si Dr. Dina Santos Ringor, Fellow of the Philippine College of Physicians, and also a Fellow in the Philippine Society of Geriatric Medicine. Consultant din siya sa Geriatric Multidisciplinary Clinic. Of course, very special sa kanya, Manila Doctors Hospital. Also a health director ng Bantay Matanda Incorporated. This is a non-governmental organization. And of course, active din siya na consultant sa St. Luke's Medical Center. Ayan. Good morning, Doktora. Thank you sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. Good morning, Dr. Lynn Perez po. Yan, magandang umaga. At magandang ating talakayan, of course, in line pa rin sa ating elder empowerment na theme ngayong umaga dito sa ating anniversary. Dok, pag-uusapan natin yung diabetes, no, in geriatric age. Naitanong ko kasi kanina. Hindi kasi very common sa atin yung geriatric, di ba po? Ano po bang ibig sabihin ng geriatric? At ang anong age pumapasok ang isang tao para makonsider siyang geriatric? Thank you. Ang geriatrics po ay pag-aaral tungkol sa mga nag-iedad. At ano po ba yung edad, no? Na lahat po tayo talagang tatanda. Pero ang kino-consider pong aged ay 65 years old and above sa Western countries, no? Pero sa Pilipinas, 60 years old and above considered na pong senior citizen. Okay, so malayo pa tayo dyan, Dok. Pero malayong Pero parating din tayo dyan, kaya kailangan lahat tayo magiging geriatric age. Yes. Doktora, ano ba talaga itong diabetes na ito? Ngayon, kino-consider ang diabetes na hindi lang metabolic or endocrine problem, na kino-consider na rin siyang vascular disease kasi marami sa mga parte ng ating katawan ang naapektuhan ng diabetes. Doktora, you mentioned no, vascular. Doktora, gaano ka-importante itong vascular complication sa diabetes? Yan yung nakikita na nating mga komplikasyon, no? Pag matagal na yung diabetes. Minsan sa nag-iedad, hindi na diagnose agad yung diabetes, no? So nakikita na lang yung komplikasyon. Pag sinabing vascular, mga ugat, halos lahat ng katawan natin may ugat, no? So common yung ating mata, nagkakaroon ng diabetic retinopathy. Yung ating mga ugat sa katawan, no? Yung peripheral neuropathy, mga namamanhid, no? Yan, isa sa mga komplikasyon.
Ang pinakamasakit sigurong komplikasyon ay yung sa kidney, no? Yung nagdadialysis na sila. Tsaka diba isa rin sa mga matinding Yes. komplikasyon ng diabetes, doktora, yung napuputulan sila ng paa. Yes. Kasi it has to do with vascular problems also. Kasi Yes. maraming ganyan nagkakaproblema. Yung pag nagkasugat, hindi na gumagaling. Oo, so yun po ay dahil dyan din. Yes. Nagkakaroon ng amputation dahil hindi na gumagaling yung sugat at wala ng blood flow o yung sirkulasyon sa paa. Na-mention niya kasi kanina na yung complications, we've been saying complications of diabetes. And that's when we find out na may diabetes tayo. Bakit wala po bang early signs? So, walang binibigay na simptomas yung katawan natin para masabing, oy, parang malapit ka nang magkaroon ng diabetes o meron ka ng konting diabetes. Wala po bang ganun, doktora? Sa mga bata, Opo. no, younger than 60, no, meron tayong mararamdaman, no? Maaring mahihiluhin tayo, na lalabo ang paningin, no? Madaling mauhaw, ihi ng ihi sa gabi, no, lalo na. Pero sa mga older age group, wala silang nararamdaman, no? Maaring akala nila parte pa rin yun ng pag-edad. Lumalabo na ang mata ko kasi may edad na ako or nanghihina ako dahil may edad na ako. Hanggang ma-check up na lang sila na mataas ang blood sugar nila. May sinasabi nga sila, buti pa ang langgam alam. Yes. Narinig niyo na po ba yon? Buti pa ang langgam alam na may diabetes ka kasi one of the signs daw or the signs na makikita mo, pag nagwiwiwi ka, nilalanggam yung ihi mo o kaya pati yung underwear. Is that true, Doc, na may sugar doon sa wiwi Yes, or sa may sugar sa May- ating Ayun. ihi. Okay. Ayan, mga mommies, mga daddies. At alam, yung prevalence dito sa bansa, dumadami pa ang may Dumadami diabetes? ang may diabetes, no? Opo. Lalo na ngayon na nag-iedad ang populasyon dahil sinasabi nila ang diabetes ay sakit ng mga may edad. Ayan. So talagang dapat nating mapag-aralan. So parami ng parami ang nagkakaroon ng may sakit. Does it has to do with what? Kasi sugar, di ba, doktora? Alam naman natin, ang tao talaga likas na mahilig sa sugar. Matamis. Matamis ang sarap kasi ng ice cream, ng May cake. kilala akong ganyan Oh, din. eh, dati. Grabe. Ako yun eh. Pero dati yun. Pero totoo yun, Doc, na merong malaki talaga ang kinalaman ng kinakain natin sa pagkakaroon ng diabetes. O may sinasabi silang, naman ako lang kasi yan. Kahit naman healthy akong kumain, nagkaroon ako ng diabetes kasi naman ako. Totoo po ba yun? Pareho, no? Lifestyle natin yon. Saka yung isa ay yung namana. No? Nasa genes natin yung tendency na mag-diabetes. So, lagi nating sinasabi, preventive. So, kung alam na nating may lahi tayo ng diabetes, maingat na tayo sa ating pagkain. Hindi lang pagkain kasi sabi nila, lifestyle talaga ang kailangan baguhin. Yes. Ito talaga Lynn, ang usual at karamihan sa atin ang tanong, no? Doktora, alam natin yung diabetes. Since pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng isip, naririnig natin din ng diabetes no? Umiinom tayo ng gamot. But doktora, paano ba nakaka-apekto sa katawan ng tao yung diabetes? At bakit kailangan itong gamutin? Una, yung komplikasyon nga. Siyempre, ayaw natin ng komplikado na sakit, no? Dahil maraming dala na komplikasyon ang diabetes. So, may mga simptoma na tayong mararamdaman because of that. Ano po yung mga naaapektuhan ng diabetes? Aside, syempre, sa vascular, di ba? Yung puso po ba natin, pwede ring maapektuhan ng pagkakaroon ng diabetes? Oo, kasama yan. Meron tinatawag na metabolic syndrome. Kung natatandaan nyo, ang mga politician o yung mga mag-a-absent sila no, sa Kongreso or sa Senado at sasabihin nilang sakit nila, metabolic syndrome daw. No? So, naguguluhan yung mga tao, bakit na ospital? Opo. No? Yung metabolic syndrome, yun na yung mga komplikasyon no, ng pagda-diabetes. So, mataas ang sugar, mataas ang kolesterol, may konting obesity, no, mataba, hindi maganda yung kanilang nutrisyon, may imbalance sa kanilang sistema. Mataas na blood pressure, kasama din yon. Ladies and gentlemen, meron tayong nakakuha dito, no? Doktora, blood glucose daw
is a source of energy. Doktora, kung source ng energy yung glucose, paano siya nakaka-affect adversely? At nakakasama at gaano ito kataas na dapat tayo ay matatakot na? At nakaka-apekto na nga sa sinasabi nila na vascular disorder. Kasi sabi naman ng glucose ay maayos, di ba? Kasi source naman ng energy ito. Paano natin masasabi, doktora, na itong glucose na source of energy ay nagiging masama na? Yes. So may tinatawag tayong insulin. No, yun po yung hormone na lahat tayo ay meron. Pero habang nag-iedad tayo or habang nagkakaroon tayo ng problema sa nutrisyon, nagiging ineffective o hindi na maganda ang trabaho ng insulin. So sa halip na makontrol niya yung pagtaas ng sugar sa ating katawan, hindi niya na makokontrol. Kaya makikita po natin na pag kinunan tayo ng sugar, no, blood test, meron tayong mataas na sugar. Kasi wala na yung tamang aksyon ng insulin. Aha. Lynn, alam mo, hindi ko palalampasin tong isang question na ito. Sige, go ahead, doktora. Yung papugso-bugso na pagtaas ng sugar, pwedeng wala ka pang diabetes, no? Biglang tataas yung kain mo ng ganito, bumaba minsan. Ito ba ay nakaka-apekto sa production ng insulin sa ating katawan na nag-control ng sugar, doktor? Oo, nagkakaroon siya ng problema kasi yung signal, no, na minsan bigla tayong kakain, no, biglang matamis ang kakainin na natin, no, magkakaroon ng parang reaction yung ating pancreas kung saan nandoon yung ating insulin. So yung lapay na tinatawag, doon nandoon ang insulin. So nagkakaroon tawag ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na kaya nung may insulin tayo pero hindi kaya nung insulin na i-control yung ating asukal sa katawan. Ayan. Alam mo, Dr. Reyes, last na lang, kasi staple food natin mga Filipinos, diba, rice? Tsaka tinapay. At tsaka tinapay. Kung kumain tayo, 3 cup ng rice, 4 na cup ng rice. Ang alam namin, pagka-diabetes, sugar lang, cakes and cookies. Yung bang pagkain po ng napakaraming rice can also affect yung pagkakaroon natin ng diabetes. Yes, so very much.